Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, titignan natin yung laro ni Magnus kay Duda na kung saan ito po yung next round nung previous video namin na kung saan natalo si Magnus at naputol na yung kanyang 125 unbeaten streak. Ito naman ngayon, sila ulit na makalaban next round kasi double round robin po itong tournament na ito na ginaganap sa Norway. Over the board po ito, hindi po ito online. So, titignan na po natin. Puti po dito si Magnus. So, titignan natin kung makakabawi ba si Magnus or hindi. Pero ayon sa title, baka alam niyo na yung resulta. So, titignan na po natin. D4 ang tinira ni Magnus. And after D5, C4. So, Slav po ang opening nila. E3 lang ang ginawa ni Magnus. Kunat lang. After Knight F6, Knight C3, E6, B3 lang. So, nagkukunat lang si Magnus sa ngayon. Ang ginawa ni Duda, B6, Bishop B2. So, theory pa rin po ito. Bishop B7, and then Bishop D3. So, dito, normal development lang ang nangyari. Knight GE2. Ayan. So, kaya dito nilagay ni Magnus. Gusto niya, dito niya ilalagay yung knight. And after Bishop D6, Castle, Castle, Knight G3. So, dito, plano niyang umatake. Ganyan. Mamaya, Knight F5 or Knight H5. Ang tinira ni Duda, C5. Ayan. So, after C5, kinain na po ito ni Magnus, C takes D5. And then, ang ginawa ni Duda ay C takes D4 din. So, nakikipagsabayan siya. Oops, sorry. So, itong tira na to, medyo inaccurate siya, yung C D4. Dapat daw, kumain muna dito. Ayan. Bago. Tapos, kakain dito. Ayan. Pero, sabi lang ng engine yun, pag sa tao, mahirap gawin kasi i-give up mo yung 2 bishops. Kaya, C D4 ang ginawa dito ni Duda. And after Knight C4, saka niya kinain. Ayan. Kinain niya rin. Dapat daw kinain para double pawn ka agad si Magnus. Mukhang logical naman yung suggestion ng engine. So, after Knight CE4, ganyan po ang nangyari. D takes E3, D takes E6, EF2, Rook F2, FE6. So, pawn up po dito si Duda. Kaya lang, yung mga pyesa ni Magnus, nakatutok doon. Ayan, ready to attack. Tas yung dalawang bishop niya, sobrang lakas. Ganyan po. Kayang bumuhat ng poste ng Meralco sa lakas. Ayan. So, after this, Queen E2 ang ginawa ni Magnus. Inaatake yon. And after Knight C5, inatras niya lang po yung bishop niya. Oops, sorry. Bishop C2 lang. And then Bishop A6 ang ginawa ni Duda. Inatras niya lang dito. Ayan. And after Queen E8, Rook D1. So, yung huling pyesa niya na natutulog, ginising niya na po para manggulo mamaya. Ganyan. O kaya dito pwede rin. And after Rook C8, B4. So, pinaalis niya yung active knight, active piece ni Duda. And after Knight B7, ayan na. Ito na po, umaksyon na siya. Try nyo pong hulaan. I-post nyo po yung video. So, habang inuhulaan nyo, kung nagugustuhan nyo po itong video na to, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. So, dito po, ang tamang tira is Knight E4. Yan po ang tinira ni Magnus para mawala na yung defender. Kasi defender po ito eh. Defender ng king side. So, ang ginawa dito ni Duda, nag-Knight B5 lang. And then, kinain lang po ni Magnus. And after Queen takes F8, inatras niya lang. Napakalupit kasi tinututukan po eh. Yan, tinututukan yung bishop, nawala yung defender, nawala yung rook doon, kumain nga po doon. So, after Bishop B1, kinain ito ni Duda. So, ito na yung critical moment. Isa lang po ang tira dito na mananalo ang white. Pero nakita yun ni Magnus kasi kating-kating nga siyang bumawi. Kasi pinutol nga ni Duda yung, yung world record niya eh. So, try nyo pong i-pause. Sasabihin ko after 5 seconds. Okay? So, kung gusto niyo po ng mas marami pang oras, i-pause nyo lang. Sasabihin ko na po yung tinira dito ni Magnus. So, ang tinira niya dito, forcing, very forcing. Knight F6 check. Ayan. So,
Pakita ko lang yung nangyari sa laro na King H8 po si Duda, and after Queen takes E6, tumira siya ng Rook A8, and after Queen D5, nag-resign na po siya dito. Kasi pag kumain pa siya dito, merong Queen E4, hindi may iwasan, mamamati na po doon. So, tignan natin, bakit ba effective tong Knight F6? Paano pag kinain lang? Pag kinain po, merong Queen E6, and after King G7, Rook D5 lang. Ayan. Mamatihin na po. Pag kinain tong Bishop, merong force mate, which is Rook D7, after King H6, Rook H7, King G5, Queen F5. Checkmate po ang mangyayari. Itong Bishop na to ang nakatulong sa pagmate. So, bawal po talagang kainin. Kapag Knight naman ang pinangkain, hindi rin pwede kasi kain naman yung Queen dito. Although pwede pa rin kumain doon, bitin lang po yung Queen dito sa B4. So, dito na King H8 na lang nga, gaya nung nakikita nyo kanina. At after this, nag-resign na po si Duda dito. At nakabawi agad si Magnus. Kumbaga, ano siya, parang masaya ka agad kasi nabawi niya na yung masakit na talo niya eh. Nung previous game. Kaya, ito po yung laro nila. And kung nagustuhan nyo, please like this video at wag nyo po kalimutang mag-subscribe sa channel namin. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po mga Pajaffers.